Sinasabi na sa oras na ang kaluluwa ay humiwalay sa katawang lupa, ito ay maaaring mapunta sa langit o sa impyerno. Depende sa kung papaanong namuhay ito nang siya ay nabubuhay pa. Ngunit bago pa ito na mangyari, sa paniniwala ng mga Katoliko ay mayroon pa na dapat na pagdaanan. Ito ay ang tinatawag nila na ang purgatorio. Ngunit ano nga ba ang lugar na ito? Saan ito na nagmula? At ang pinakaimportanteng katanungan, meron nga ba talaga na purgatorio? Ibabahagi ko sa inyo mga katinagalog ko sa segment natin sa araw na ito, ang kwento ng purgatorio. Nagmula ang paniniwalang ito sa mga pagano, ang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay nililinis. Kumbaga, isa itong lugar kung saan may huling pagkakataon pa ang isang kaluluwa na linisin ang kanyang mga kamaliang ginawa sa lupa. Ang konsepto ng purgatorio ay unang pinaniniwalaan na para lamang sa mga kaluluwa na nasa gitna o yung hindi naman talaga masama at hindi rin naman na nagpakabuti. Sa kalagitnaan ng siglo, ang mga mangangaral at maging ang mga pastor at santo papa ay pinalawig ang konsepto ng lugar na ito. Sa panahong ito, ipinalagay nila na ang purgatorio ay lugar sa pagitan ng langit at ng impyerno. Sa mga sinaunang panahon, dahil walang makapagpaliwanag ng lugar na ito, ay mas tila ba naging mahiwaga ito sa mga tao na naniniwala dito. Ngunit kung ang banal na aklat na Biblia ang pagbabasihan, walang kahit na anong nakasulat tungkol sa lugar na tinatawag na ang purgatorio. Unang ginamit ang salitang purgatorio ng ika-12 siglo, Tratatus Purgatorio Sancti Patrici. Ito ay isinulat ng isang monghe na nagmula sa bansa ng Ireland. Ayon sa kasulatan na ang kabalyerong si Owen ay talaga namang tapat sa kanyang tungkulin. At kasama sa kanyang mga gawain ay ang tuparin ang sa kanya ay iniatas na kautusan. Ngunit sa dami ng kanyang digmaang nilahukan, minsan napaisip ang kabalyero na sa dami ng kanyang kasalanan na nagawa, ano naman kaya ang mangyayari sa kanya sa oras na lisanin na niya ang kanyang katawang lupa. Kaya naman napagpasyahan nitong si Owen na siya ay mangungumpisal. Kaya naman nagtungo ito sa isang bishop ng simbahan at mula noon ipinangako nito ang kanyang sarili na babaguhin niya ang kanyang masasama na gawain. Ito ay upang makakuha siya ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang matitinding mga kasalanan. Upang ipakita ang kanyang labis na pagsisisi, ay nagpasya ito na magtutungo siya sa purgatorio nitong si Saint Patrick. Ito ay upang maging ganap ang kanya na kapatawaran. Ngunit ayon mismo sa bishop na hindi na ito kinakailangan pa. Sa halip mas mainam kung ito ay mag-aayuno at magdarasal na lamang. Nais nito na magpunta sa purgatorio dahil sa pangako na sa lugar na ito ay may pagkakataon na malinis ang kanyang marumi na kaluluwa. Kasama sa kasulatan ng ika-12 siglo na si Saint Patrick ay nakakuha ito ng turo mula sa amang lumikha. Ito ay tungkol sa purgatorio. Si Saint Patrick ay isang misyonaryo na nabuhay ng ika-5 siglo. Nais nito na isalba ang mga Irish mula sa paganismo. Ngunit ayaw naman ng mga ito na lumipat sa paniniwala ng mga Kristyanismo. Kung hindi itong si Saint Patrick ay makararating sa kabilang mundo at muling makababalik sa mundo nating mga buhay na tao. Ayon sa kwento na isang gabi, habang natutulog ang santo, ay binisita ito ng amang lumikha at saka dinala siya nito sa isang walang buhay na lugar. Tila ba ito ay isang disyerto. Saka ipinakita sa kanya ang isang tila ba malalim na hukay. Ayon sa Diyos Ama na kung sino man ang doon ay mananatili ng isang araw at isang gabi ay mapapatawad ang kanyang pagkakasala. Sa pagising ni Saint Patrick, sa harap niya ay mayroong tungkod na at isang libro pa. Ito ay mula sa amang lumikha. Tanda ito na totoo ang naranasan niya. Sa tagal ng panahon, nag-iba man ang bersyon ng kwentong ito. Iisa naman ang kinatapusan ng kwento. Dahil sa ibinigay na karunungan ng amang lumikha sa kanya, natanto ni Saint Patrick ang butas
na sa kanya ay sinasabi ng Diyos Ama. Ito ay ang tinatawag niya na ang butas ng purgatoryo. Naging napakahalaga ng butas ng purgatoryo lalo na sa kalagitnaan ng kanilang siglo. Ngunit bago pa man si St. Patrick, ang sinaunang santo na si St. Augustine ay nagsabi na mayroon ng mga lumisan sa mundong ito na hindi naman masyadong masama, na hindi na sila pakikitaan ng awa. Di rin sila masyadong mabuti na garantisado na walang katapusan ang kaligayahan para sa kanila. Dagdag ng santo na ang kaluluwang ito ay makasalanan, ngunit sila ay marapat na bigyan pa ng isa pang pagkakataon. Ito ay upang linisin ang pagkakasala nila nang sila ay nabubuhay pa. Magaganap ito sa isang lugar. Ayon sa santo, 100 mga taon ang lumipas. Ang santong si Isidore ng Serville ay siyang maigi pa na nagpaliwanag. Base sa kasulatan ng Mateo chapter 12 verse 32, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino bang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahon na darating. Ayon sa santo na may mga kasalanan na patatawarin at may mga kasalanan na lilinisin gamit ang apoy. Ito ay magaganap sa kalagitnaan. Magaganap ito sa oras na iwan ng kaluluwa ang katawang lupa. Di ito nagaganap sa langit o sa impyerno. Dito na nabuo ang konsepto ng purgatoryo. Sa purgatoryo dinadala ang mga kaluluwa na may pag-asa pa upang malinis ang mga kasalanan na nagawa nila nang sila ay nabubuhay pa. Dahil sila ay marapat pa na bigyan ng pagkakataon na maisalba. Mga katinagalog ko, mas malalim at mas mahaba pa po ang eksplenasyon ng pinagmulan ng konsepto ng purgatoryo. Ngunit ang ibinahagi ko po sa inyo ay ang pinakapinag-ugatan nito para sa mga naniniwala at para na rin sa mga hindi. Ito ay upang mas maunawaan po ng madla ang pinanggalingan ng konseptong ito. Paalala po mga katinagalog ko, hindi po ako ang gumawa ng konseptong ito. Ipinaliliwanag ko lamang po sa inyo ang kasaysayan sa usaping ito upang mas lalo po ito na mas maunawaan. Mga katinagalog ko, kung kayo po ang tatanungin, naniniwala po ba kayo na may purgatoryo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinaka makabuluhang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.